Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Bible Evangelization. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, at gabayan ng kaliwanagan ng banal na Santa Maria, ay ating po ibinabahagi sa inyo sa linggong ito, ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay Faith in Jesus Christ will strengthen our faith in God. Ngayon ay babasahin ko po sa inyo ang mga mensahe ito ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon sa Kristo o mula sa mabuting balita o bagong tipan sa pamamagitan ng banal paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon sa Kristo at mabuting balita. Yan. Ngayon ay ayon po dito kay Apostol San Juan, Kabanata 3, talatang 16 hanggang 17. Ito po ang mensahe. Ganyan na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang katulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ipagpatuloy po natin sa mga Hebreo, Kabanata 5, talatang 8, talatang 9. Ito po ang mensahe. Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na niya ito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng sumunod sa kanya. At minarapan ng Diyos na siya'y gawing dakilang saserdote ayon sa pagkaserdote ni Melchizedek. Ipagpatuloy po natin sa 1 Pedro, Kabanata 2, talatang 21 hanggang 23. Ito po ang mensahe. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkahirang sa inyo ng Diyos. Sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng halimbawang dapat tularan. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Nang siya'y alipustahin, hindi siya gumanti. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Nanalig siya sa Diyos ng makatarungan. Pagpatuloy natin sa 1 Pedro, Kabanata 4, talatang 1, ito po ang mensahe. Yaman si Kristo na bata sa hirap ng buhay na ito. Kayo man ay dapat maging handa sa pagtitiis. Sapagkat ang nagtitiis ng hirap ng buhay na ito ay tumatalikod na sa pagkakasala. Pagpatuloy po natin kay Apostol San Lucas, Kabanata 6, talatang 46 hanggang 49. Ito po ang mensahe. Ipakikilala ko sa inyo kung kanino matutulad ang bawat lumalapit sa akin. Nakikinig ng aking salita at nagsasagawa ng mga ito. Katulad siya ng isang tao na humukay ng malalim at sa pundasyong bato nagtayo ng bahay. Bumaha at ang tubig ay humugso sa bahay na iyon. Ngunit hindi na tinag sapagat matatag ang pagkakatayo. Ngunit ang nakikinig ng aking salita ay hindi nagsagawa nito ay katulad ng isang tao na nagtayo ng bahay na walang pundasyon. Bumaha, bumugso ang tubig sa bahay na iyon at pagdakay bumagsak. Lubusan mo wasak ang bahay na iyon. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Roma, Kabanata 12, talatang 1 hanggang 2, ito po ang mensahe. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanig sa inyo. Ialin niyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayo umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ano ang kalooban ng Diyos. Kung ano mabuti at nakalulugo sa Kanya at talagang ganap. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa linggong ito mula sa pagbabahagi natin ng mabuting balita dito sa The Bible Evangelization. Salamatan po natin ang ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon Kristo at banal na Espiritu Santo. Gayon din ang banal na Santo. Ngayon po ay maraming salamat sa ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon Kristo at banal na Santa Maria. At gayon din sa Espiritu Santo. Ngayon po ipaliliwanag ko sa inyo ang mga mensaheng ito.
ng ating banal na Panginoon Diyos mula doon sa tema na faith in Jesus Christ will strengthen our faith in God. Yan. Nais pong ipabatid sa atin na banal na Panginoon Diyos mula sa Panginoon Kristo sa kanyang ibinahagi o kanyang pangangaral sa mabuting balita na manampalataya tayo sa kanyang bugtong na anak upang tayo magkaroon ng matibay na pananampalataya. Tayo ay pinailalim ng Diyos sa kanyang bugtong na anak, kaya sa pamamagitan ng anak ay magkakaroon tayo ng matibay na pananampalataya sa kanya. Sapagkat ayon sa itinuro natin ng Panginoon Kristo na mula rin sa Panginoon Diyos, yung mananampalataya sa kanya o mananampalataya sa banal na Panginoon Kristo o mabuting balita ay o magsasabuhay ng mabuting balita ay para kang nagtayo ng bahay na may pundasyon sa ibabaw ng bato. Maging matibay ka pagdating ng sakuna o baha. So yung pananampalataya mo pagdating ng mga sakuna o pagdating ng mga sisira ng iyong pananampalataya mula sa dyablo at mga taong naliligaw ng landasin o taong hindi naniniwala sa Diyos, taong naging makasalanan o nagiging makasalanan o sila ay na-influensya ng demonyo, ay hindi ka masisira at mawawasak ng mga taong ganyan. At ikaw ay magiging matibay sa iyong pananampalataya, hindi ka gagawa ng anumang kasamaan, anumang uri ng pagtalikod sa ating mananapang. Bagkos ipaiirali mo yung mabuti mula sa mabuting balita sa pananampalataya sa Panginoon Kristo. So paiirali natin yung pananampalataya sa ating Panginoon Diyos o mabuting balita. Paiirali natin ito sa pananampalataya sa Panginoon Diyos. Pero kung paiirali natin ito, hindi tayo mawawasak ng dyablo at tayo palaging poprotektahan ng Panginoon Kristo at ng banal na Panginoon Diyos. Mula sa dyablo, mga taong mahihina na nagkakamali at tumalikod sa pananampalataya o nabubunsod sa pananampalataya sa demonyo, dyablo at naiengganyo o nahihikayat sa masamang gawain ng kanyang kapwa-tao. So, hindi tayo madadala ng mga taong yan kung magpapairal tayo ng mabuting balita sa kanila. Bago sila ay hikayatin natin na maging mabuti, hikayatin natin na magbago. Yan. Ang pagpapairal ng mabuting balita kapag tayo ay nanampalataya sa Panginoon Kristo, ganyan tayo katibay mananampalataya sa Panginoon Diyos. Instead na madala tayo ng kasamaan, sila ay ating hikayatin at babaguhin na maging mabuti. Yan, hindi niya tayo madadala upang gumawa ng masama, kundi sila ay ating pagbabaguhin. Kagaya ng ginawa ng Panginoon Kristo, tutularan natin siya. Sa pamamagitan ng ginawa niya, nagtiis siya upang baguhin ang sangkatauhan, upang baguhin ang mga tao at pagbukla rin sa pananampalataya sa Diyos. Ganyan din na dapat natin gawin. Tayo ay tularan natin siya na isabuhay yung mabuting balita at yung mga masasamang tao ay o ang lahat ay gabayan natin na mamuhay ng mabuti, pag-ibayuhin yung mabuting balita, pananampalataya sa Panginoon Kristo para sa Panginoon Diyos, at tayo ay magiging matibay sa ating pananampalataya o matuwid na pumuhay. Yan ang ating dapat gawin, na pairalin ng mabuting. At kung mayroong gumagawa ng hindi mabuti sa atin, ino-open sa tayo ay ginagawa ng hindi mabuti, ginagawa tayo ng kasamaan, tayo ay magiging matatag diyan. Tayo ay manalig sa makatarungan Diyos upang siya ang maghiganti sa mga ginagawa ng mga tao niya. Kung siya ay hindi natin, kung ito mga tao ito ay hindi makikinig sa atin upang maging mabuti, hindi makikinig sa simbahan, at kung hindi rin sila madidisiplina ng ating pamahalaan. So yung mga taong masasama, lalo na lumalabag sa batas, kung hindi sila madidisiplina ng pamahalaan, magagabayan ng simbahan. At kagaya natin, kung hindi natin sila magagabayan, kahit tayong mga pangkaraniwang tao, in our own goodness, ay mula sa gabay ng mabuting balita, sila ay ating pagbaguhin na ating gabayan sa mga kagaya ng aral ng ating mga matatandang mga lola, lolo, mga magulang natin. So be faithful, gabay natin. Tumayo tayo dun sa bad influence.
So be a good influence to others tayo at lumayo tayo sa bad influence. Ganun tayo dapat sa ating kapwa-tao. Yung more simple thing na ating mabuting magagawa. So tayo ay magiging matatagyan at hindi tayo mahihikayat nila sa masamang gawa. Kaya yung mga bad influence ay hindi tayo mahihikayat na gumawa ng masama. Bagkus, we will encourage them to do the good. From the good news. Yan. Na tayo ay yung kung sila ay tempted, sila ay naniligaw ng landa. So, pabayan natin sila mula sa mabuting balita na tahakin ito, pakinggan ito. Kagaya na ating ginagawa ngayon, yung mga, kung kayo ay yung doon sa mga naniligaw ng landasin, kayo ay magbalik loob sa Panginoon Diyos. Humingi kayo ng kapatawaran sa Panginoon Diyos at isabuhay nyo yung mabuting balita upang kayo ay maging matibay sa pananampalataya at maiwasan nyo yung paggawa ng hindi mabuti. Ngayon, kung kayo ay magpapatuloy sa inyong hindi mabuting gawa, maaari kayong mapahamak. At kayo siguradong mapapahamak kapag kayo ay magpapatuloy sa gawang masama. Sapagkat yung gawang masama, kapahamakan ang dulo niya. Kapahamakan, lalong-lalo na sa spiritual. Kayo ay pwede magkaroon ng kapahamakang spiritual na magkaroon ng kamatayang spiritual. Pagdating din doon sa praktikal, kung yung masamang inyong ginagawa ay mabigat at ito ay labag sa batas, maaari kayong mapahamak sa pamamagitan ng pagsupil ng gobyerno or maaari kayong parusahan ng ating banal na Panginoon Diyos, pigilin kayo sa inyong mga kasamaan. Yan. Kaya kayo ay iwasan yung paggawa ng hindi mabuti upang kayo ay maligtas ang inyong espiritu at kayo rin ay hindi mapahamak mula doon sa pagpapairal ng mabuti ng ating pamahalaan at doon sa mga tao kagaya nyo na tempted sa pagkakamali na kayo ay labanan sa inyong hindi mabuting gawain. Yan, mahirap yun. So ngayon ay kayo ay magbago at nang kayo ay maligtas sa inyong mga maling mga gawain. Upang kayo ay magkaroon ng kaligtasan spiritual. Ngayon ay kung kayo nananampalataya na sa Panginoon Diyos, ay sa buhay niyo yung mabuting balita. At upang kayo ay hindi madala doon sa masamang pamumuhay o pagbalik kayo muli sa inyong masamang pamumuhay na maauri sa kamatayang spiritual o maaaring kamatayang praktikal. Sapagkat kung krimen niya ang ginagawa ninyo, kayo ay pumapatay ng tao, kayo gumagawa ng mabibigat na krimen, kayo ay maaaring masupi ng gobyerno at mauwi. So hindi mabuti kung lalabanan sila. So, yun, at sana ay nagabayan naman tayo ng banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, at tayo maliwanagan ni Banal Santa Maria. Mula sa kaliwanagan ni Banal Santa Maria, magabayan tayo sa ating pagbabahagi ng mabuting balita. Magabayan tayo ng kanyang pagmimilagro, ng kanyang kaliwanagan, aparisyon, at kayo ay mahikayat sa inyong pagtalima ng mabuting balita o pakikinig ng mabuting balita na talimayan nito. Yan, at sana maliwanagan din kayo sa inyong mga tahanan sa mga nakikinig. Sa makapakikinig ng ating pagbabahagi nito. Maliwanagan kayo sa inyong mga tahanan at maliwanagan kayo sa inyong buhay. Yan. Mula doon sa mabuting balita, maliwanagan ng inyong isip, ang inyong mga kaluluwa, ang inyong pagkatao. At literally, ayan, tayo magabayan ng Panginoon Diyos na tayo magkaroon ng iba yung paghikayat sa ating pananampalataya. Batigit yung kaligtasan natin na nandoon sa pagtalima ng mabuting balita at yung ating mula dyan. Ngayon, tayo ay magpasalamat kung tayo nagabi sa pagiging malaking bagay na makatutulong magbigay sa atin ng nadalagan sa ating pananampalataya. Bagamat kahit hindi man tayo magabayan, sa panahon ito, sa ating pananampalataya na ito ng ganitong klase ng spiritual miracle ay maraming milagro ang pwedeng igabay sa ating pananampalataya. Sa buhay ng mabuting balita, ang pagprotekta sa ating buhay, pagbibigay ng biyaya, yan, ibang mga bagay. Yan, at muli din sa CBCP, ang Vatican Church ay patuloy na maliwanagan na ang bawat mga relihiyon at mabuklod kayo sa inyong pananampalataya sa Panginoon Diyos. Tayo mabuklod
upang tayo ay mag-unawaan ng ating marina at hindi mawis sa karasan, mga violenteng hindi pagkakaunawaan na uwi sa digmaan, at tayo tayo ng pagkakaisa ng nagkakaisa mga bansa. Ngayong matibay ang pagkakaisa nito, mga tahanan, mga bansa, at lahat ng pagkakaisa. Sa CBCP Vatican Church, patuloy kayo manunagan kaya patuloy nyo sa katulong sa pagkakatayo sa Panginoon, wala kami sa Kristo at at sa ating munting kakayanan, tayo ay patuloy na dumadalangin ng paggabay ng Banal na Santa Maria ng Panginoon Diyos Panginoon sa Kristo, at gabayan tayo ng kaliwanagan sa pagbubuklod ng sangkatauhan mula sa pananampalataya sa Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo at mabuting balita. Sana magabayan tayo palagi niya. Yan, mula doon sa ating personal na paggabay ng ating Santa Maria sa ating pananampalataya, ay magabayan din tayo sa ating pagbabahagi ng mabuting balita. At ito ay ma-share natin sa inyo. Sa pagbabahagi ito, na tayo ay magabayan ng kaliwanagan ng Diyos. Bagamat dito sa ating ito, yung paggabay sa atin ng kaliwanagan, tayo ay ginagabayan ng sign na nagkakaroon ng kaliwanagan. So ganon yung paggabay ng spiritual miracles na kakaroon ng kakaibang pagliliwanag kapag bilang sign ng presensya ng ating Banal na Santa Maria. So ganyan tayo nagagabayan doon sa ating personal na nagkakaroon ng sign sa pagliliwanag kapag tayo ay nagdarasal ng Bagay ng Maria at ng Ama namin, at nanampalataya tayo nananalangin, tayo ginagabayan ng ganyang klase ng sign ng presensya ng ating Banal na Santa Maria. At iba't iba mga nakaka-capture natin in pictures na mga aparisyon, na mga image na mga aparisyon. Ngayon sana ay tayo ay magabayan din ng ganyan ng aparisyon dito sa dito sa ating pagbabahagi, bagamat ang maaaring makita natin sa ating pagbahagi ay yung sign na mayroong kakaibang pagliliwanag, parang sa Fatima na yung milagro sa Mary of the Sun, parang ganon. Pero yung sign ng ibang kaliwanagan na nangyayari para may sign ng presensya ng Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo ng Banal na Santa Maria mula sa Banal na Santa Maria. Yan, ang nagagabayin ng ating pagbabahagi. So sana magamit ngayon doon sa kagaya ng halimbawa, na-capture natin sa iba't ibang mga bagay. Sana meron tayong kaya lang wala tayong ibang kuha para makunan yung outside na maaaring nagabayan na tayo ng milagro sa wala operasyon outside na wala tayong sana dito sa atin magkaroon ng ganon dito sa ating kuha na ito, bagaman ang ating nagsisilayan ay yung sign ng kalibwanagan ng presensya. So, gano'n. So, yun. Sana ay patuloy tayong gabayan ng ganyan ng ating Banal na Santa Maria, ng Panginoon sa Panginoon sa Kristo. At iba't ibang mga pagmimilagro na tayo ay gabayan. Tayo ay, halimbawa, kung mayroong iba't ibang mga nangyayari mga song na mga ligilid dalangin natin na tayo ay ito ay patigilin, mga ganun mga bagay. O halimbawa, nagkakaroon ng mga El Nino, kahit hindi na mga pagulan, hindi na magkaroon tayo ng magandang panahon. So, yan mga milagro na tayo sana dinggin at tayo ay sa ating mga nakukuha mga aparisyon, mayroon mga aparisyon ng mga angels. Tayo ay mayroon mga paggabay sa ating sana makagabay sa atin at tayo ay pag-milagroan. Siyempre, mula Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, sa mga gabay sa panahon. Yung mga angel virtues yung gumagabay dyan, naging milagro sa panahon. So tayo ay bigyan ng Diyos at gawin ang nila na tayo ay gabayan sa mga ganyang pag-milagro. Patigil ang mga iba't ibang sakuna, mga bagay-bagay. At magkaroon tayo ng katatagan sa pananampalataya na hindi basta yung maasa na tayo ay mananampalataya lamang kung mayroong milagro sa ating panahon. So itong mabuting balita ay pinapalaganap din ng simbahan. Ito ay ating pananampalatayaan sapagkat ito yung magliligtas sa atin. Yung magpasalamat tayo kung paano may gabay natin. So yun, muli magandang hapon sa inyo lahat at doon sa mga kapamalaan.
kayo ay magabayan ng mabuting balita, maliwanagan kayo ng Banal Santa Maria at mamahalan kayo ng mabuting matuwid at patas na katarungan at tugunin niyo yung karapatan ng tao. At nang makamamuhay ng patas at ayos sa karapatan yung yun ang dapat na magpamuhay. At muli doon sa aming lokal na pamahalaan at pulisya, kayo yung mga bayan ng Banal Santa, maliwanagan kayo at patuloy kayong mamahalan ng matuwid, mabuti, tugunin niyo yung karapatan ng tao at patas ng justisya. Sa gayon, yung makapagpapahiril kayo ng mahusay na peace and order, kapayapaan dito sa bayan ng Infanta Quezon, sa gabay ng ating banal na Panginoon Diyos, may Jesucristo at mabuting balita at kaliwanagan ni Banal. Yan. At maiwasan yung kayo matempt na umabuso o magkaroon ng pang-abuso. At doon sa aming lokal na simbahan, doon sa aming parokya sa Infanta Quezon, maliwanagan kayo ng banal na Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo, banal na Santa Maria, na yung pagbubulod ng mga mga Infanta Quezon na sa pananampalataya sa Panginoon sumula Panginoon Jesucristo. Magandang hapon sa inyo lahat at tayo patuloy na gabayan ng banal na Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo, banal na Santa Maria, at tayo ay gabayan ng proteksyon at pagpapala sa ating pang-araw-araw na po. Magandang hapon sa inyo lahat. God bless.